Kamusta po ulit? Ito po pala ang inyong ka-visitor dito sa Canada na ngayon ay work permit holder na po. Break time ko ngayon, so meron akong chance na i-deliver sa inyo yung second videos ko tungkol sa position na not related sa construction, which is related sa healthcare. So ito na po, pero disclaimer lang po ulit, hindi po ako yung mag-decide kung ma-hire kayo o hindi. Hindi po ako yung agency. Wala po akong capability i-influence yung decision ng nag-hire. Pero meron po akong capability na i-share sa inyo kung ano yung mga opening position na available at legit. Ito po yun, no? So, umpisahan ko na po ulit. Pakita ko sa inyo dyan, yan yung name ng company na pinagtatrabahuan ko. Yan po yung mother company. Andyan po yung contact details kung saan location. Ito po yung position na kailangan namin, which is continuing care assistant. Ito po yung para sa mga graduate ng NC2 na nagki-care sa mga elderly or special needs. Ito po yung mga qualification. I-clear ko na lang po itong video kasi hindi po para po compact at puno ng information para po sa inyong lahat. Kasi alam ko naiinip kayo pag mahaba. So, umpisahan ko na. Yung unang qualification po ay holder of NC2, which is nasabi ko na nga, it's either elderly or special needs yung ina-assist nila. Yung pangalawa po, applicable po to sa mga applicant na male or female. So, pwede pong babae or lalaki na mag-apply, hindi po wala pong gender qualification dito, pwedeng babae or lalaki. Yung pangatlong qualification po, minimum of 24 years old. Maganda po ito. So, walang nakalagay na age limit kahit na 50 years old ka na, pero graduate ka ng NC2 or mayroon kang experience sa elderly or special needs, qualified ka dito. Yung number 4, with minimum of 1 year paid and verifiable working experience. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, nag-serve or nag-assist kayo ng elderly or with special needs na bayad. Kasi i-validate or i-verify po ito ng agency or employer. Gusto nila makita yung mga pay stubs na natanggap ninyo, yung sinweldo ninyo, and then minsan tatawagan nila kung totoong nagtrabaho ka dito sa ganito, ganyan na pinapresent ninyo. So importante po, pwedeng verifiable or matatawagan at makukonfirm na nagtrabaho nga kayo doon. Yung next, can speak and write English well. So ibig sabihin, nandito tayo sa English country. Course, kailangan mo makipag-communicate through English and write English in English. And kapag po merong ganong qualification, ang sunod po doon, preferably with IELTS. Kung wala po kayo nun, pagtitaking po kayo. So, IELTS or CELPIP, like ng kagaya ng sinabi ko last time, pwede po yun. And then, yung last po, with driver's license. Etong 6 and 7 qualification, kung kayo po yung napili na at selected na kayo for this position at wala kayo ng dalawang yon, doon po kayo pagtitaken or pagkukuhanin ng dalawang item na yun, yung IELTS and driver's license. So, driver's license, bakit kailangan? Kasi minsan po, kapag carer ka, kailangan mo yung dalhin yung patient mo sa pharmacy or check-up. So, kailangan mo siya ipag-drive. So, kailangan mo ng driver's license. Hindi ka man pwede mag-drive dito rin ng walang driver's license. So, i-apply ka rin nila dito. So, yun lang po. Yung details ng agency, ayan po ulit, nandyan sa screen. Dun sa mga nagtatanong kung pwede mag-walk-in, pwede po siguro dahil may office to eh. So, try nyo na lang po. Pwede nyo rin tawagan bago kayo pupunta. And then, mag-send kayo ng email. Siguro naman i-entertainin kayo. Sabihin nyo lang yung company name na ina-applyan ninyo. So, yun lang. Sana po mag-pray po kayo na matanggap po kayo, ma-select kayo sa mga ganitong open position dito sa Canada.
Although mahirap talaga na mag-uumpisa ka ng ganito pa lang, pero hopefully wala namang imposible kapag nagpe-pray ka sa Panginoon, di ba? Maririnig niya 'yon at maririnig niya 'yon, ibibigay sa iyo 'yon in His time. So, yun lang ang i-share ko sa inyo na good news. Share nyo na rin para kumalat at maraming makapag-apply kasi continuous hiring po ito eh. Again, wala po kayong babayaran dito. Baka sabihin nyo may sinisingil sa inyo yung agency, huwag kayong papayag na magbigay or kuhanan kayo ng pera. So, pa-like and subscribe and follow na lang po ulit para po meron pa po kayong para ma-automatic notify kayo na pag meron akong bagong upload na video, pagpapapagad sa inyo, malalaman nyo agad ahead of time, di ba? And yun lang po. Ito po yung part ko as a Filipino na makatulong sa inyo, na mabigyan kayo ng pagkakataon na mabigyan ng legit company na nag-hire from Philippines going to Canada. So, yun lang po. Good luck po sa inyo and happy applying. Salamat po. Pa-follow and subscribe na lang po. Pa-like din. Thank you. Ituloy mo ang pangarap mo, magtiwala ka, Pinoy Bisito.